A pleasant morning, sir. I am Kamba Christine Angel B. from 4A1-1 BS Criminology, and I am discussing the interrogation and interview in special crime investigation. So first, let's discuss with the interrogation and the interview, their definition, purpose, tone, setting, and example. First, interview. A non-accusatory conversation conducted to gather information from witnesses, victim, or even a suspect. So, sinasabi po dito ang interview ay isang non-accusatory or hindi minasok sa isang conversation na ginaganap para makakuha ka ng information sa mga witnesses, victim, or hindi naman kaya mga suspect. Next, the purpose is to obtain facts, observation, or personal account that may help in solving the crime. So, the purpose is para makakuha tayo ng mga facts, ang mga katotohanan, mga observation din dun sa mismong tao, personal account that may help to solve the crime. So, the tone is usually informal and cooperative. Kumbaga nakiki-operate po tayo upang makuha natin yung gusto nating information na makuha. The next is the settings. It can be conducted at the scene, in an office, or any neutral location. So, sa mismong scene, o kaya sa in-office or neutral location. So, for example, asking a witness, did they saw during a robbery? So, sa interrogation naman po, definition, a formal and often accusatory process aimed to obtaining a confession or clarifying inconsistency in a suspect's story. So, ito naman po yung kumbaga nag-aakusa na tayo dun. Kumbaga pinapaamin na natin yung mismong suspect. Ini-interrogate na natin siya. So, the purpose is to elicit truthful responses from someone believed that to be involved in the crime. So, para mapasabi natin yung katotohanan dun sa ating inaakusahan or sa ating ini-interview. Next, so, sa tone po nito is parang more controlled, strategic, and psychological driven. Kumbaga, mas kinokontrol mo siya kung paano mo siya mapapaamin, mas strategic yung mga question, and psychological driven. So, next, the setting is typically conducted in secure environment like a police station. So, typically po nito yung mga private, like yung mga police station, yung kumbaga yung mga secure talaga na lugar. Then, next is the example, questioning a suspect about their whereabouts during the time of a murder. So, tinatanong na natin sila kung nasan sila yung time habang nangyayari yung patayan na yun. So, punta naman po tayo sa mga process or procedure to make an interview. So, pre-interview planning. A review that case to file evidentiary exhibit, victim witness statement, and suspect background to identify knowledge gap and potential contradiction. Verify that all legal requirements for detention and notification of rights are met before any questioning begins. Define clear objectives, what is specific information or lead that interview must produce and how it fits into the broader investigation strategy. So, sinasabi po dito is sinusuri na natin yung mismong case file o yung mga ebidensya o mga pahayag ng biktima or saksi at yung background ng suspect. So, tinitingnan natin lahat ng mga dokumento para malaman yung mga kulang na impormasyon o hindi tugma na detalye. So, sinisigurado natin yung mga legal na pagkakakulong o naipaliwanag ang mga karapatan ng suspect. At bago magsimula, ay titiyakin muna natin na sumusunod tayo sa batas at alam ng suspect ang kanyang karapatan. So, itinakda ang layunin ng panayam at alamin ano ang impormasyon, alamin natin mga impormasyon at kanilang mga nakuha at paano ito makakatulong sa investigasyon. So, next is environment, setup, and rapport building. Choose a quiet or secure room with a neutral decor and no distraction. Ensure audio, video recording equipment is functional. Begin with a professional greeting. Introduce all participants and explain the interview, the purpose and the format and expected duration. Inform the interviewee of the rights. Example, the right to remain silent, to free legal counsel, and obtain any required consent for recording. And establish a rapport through a respectful small talk or neutral subject aiming to reduce stress and encourage cooperation. So, sa pangalawa naman po, kailangan natin paghandaan yung lugar or yung mga pag-uugnayan natin o yung pag-uusap natin mismo dun sa ating kinuhang witness or suspect o kaya naman ang ating kinuha na para makapagbigay sa atin ng impormasyon. So, una, kailangan pumili natin ng tahimik at ligtas na kwarto na walang
magsasagabal. Dapat maayos po yung lugar. Dapat gumagana ang lahat ng audio and video recorder para makuha natin lahat ng impormasyon na dapat makuha. So, dapat magpakilala tayo bilang professional at may paliwanag ang mga layunin natin kung bakit ginagawa yun sa kanya. At sabihin sa nasasaktal or sa ating kapanayam na kung paano to gawin at gaano ito katagal. At ipaliwanag ang kanyang karapatan sa pag-interview. So, pinapahintulutan natin siya at humingi rin tayo ng pahintulot kung pwede itong i-record or sinabi rin ng batas or actually talagang nire-record naman yun para magkaroon din ng hindi bias sa dalawang partido. Then, next is sabihin pa rin yung kanyang mga karapatan. Karapatan niyan, di ba? Karapatan niyang manahimik or kumuha ng abogado or yun na nga rin, at para humingi lang tayo ng permission para i-record at magpakita tayo ng respeto at pakikipag-usap ng maayos dun sa ating kausap or sa ating kapanayam para mabawasan din yung kaba niya at saka maging malapit siya sa ating pag tayo nag-i-interview sa kanya. Mapasabi niya yung mga talagang impormasyon na nalalaman niya. So, next is to conducting the interview. So, magkakandak na po tayo ng interview. So, start with a broad, open-ended question. Like, for example, tell me what you observe of the night of blah, blah, blah. And allowing the subject to narrate events to their own word. So, transition to focus clues questions to clarify timelines, name, location, and specifics. Like, what time did you arrive? Apply cognitive interview techniques. Context statement as the interviewee to mentally revisit sensory detail like sound, smell of the event, and change, recall, or the request to the story in verse from the different starting point. Multiple retrieval attempts to encourage the interviewee to recount the same event more than once to survey fresh details. Observe verbal cues and nonverbal behavior for signs of stress or discomfort of deception but avoid premature confrontation. So, sinasabi po dito, so, magsisimula na po tayo dun sa pagtatanong. So, ang isa po nun is, kumbaga, magiging open tayo sa kanya at dapat mga open question po muna yung ating itatanong. Kumbaga, para hayaan natin siyang manarrate or hayaan natin siyang magkwento dun sa mga nakita niya or sa mismong paniniwala niya or sa mismong own word niya kung paano niya isasabihin sa atin yung mga nangyari. So, kailangan din mag-focus tayo sa mga close question after ng masabi niya yung mga narration niya para ma-clarity sa atin yung kung ano ba yung pangalan, yung pag tinan natin, sino ang pangalan, di ba? Isa lang naman yung sagot. Kumbaga, close question. Pag sabi natin close question, tapos na agad yung question, hindi niya na marami pang elaborate kung ano na yun. Then next is, kailangan maging observe din tayo sa mga verbal cues niya and non-verbal sign niya para makita natin kung na-discomfort ba siya or deception. Para hindi rin natin siya masyadong makonfront or hindi siya makaramdam ng takot habang sumasagot. So, dito po kasi sa interview, kumbaga humingi lang tayo ng mga informasyon, hindi natin siya inaakusahan bilang isang akusado or sila yung mismong gumawa ng krimen. So next is the evidence presentation and confrontation. Introduce specific evidence, photos, documents, strategical to test consistency without appearing accusatory. Gently highlight disparity. Like earlier you mentioned X, how does the fit with you this document showing Y? Use controlled silence or neutral prompts. Can you explain? Rather than treat sa promises maintaining ethical and non-coercive atmosphere. So, sinasabi po dito, mag-introduce tayo ng mga ilang ebidensya, mga document para mapasabi rin natin sa kanya na yung mga, para maituro niya tayo sa mga, may connect ba doon sa mga nangyari or mga nakita niya. Pero hindi pa rin dapat maging accusatory or hindi natin siya inaakusahan. So, dapat maging gentle rin tayo. Kumbaga, parang pag mention natin sa kanya, di ba, pag sabi niya kanina na si X, tapos bakit naging fit ito dito kay Y. Kumbaga, hayaan natin siyang mag-explain at saka hindi niya maramdaman na nag-iba yung atmosphere. Kumbaga, parang siya na yung pinapalabas natin na siya yung gumawa ng krimen. Kumbaga, hindi natin siya as in kino-confront ng sobra. Pero, nandun na rin tayo. Kumbaga, pinapa-explain natin sa kanya, hinahayaan natin na siya yung
mismong magsabi ng mga nangyari at yung mga nakita niya. So, kasunod naman is post-interview documentation and follow-up. Transcribe audio-video recordings verbatim, time-stopping, notable admission or inconsistency, compare interview content against physical, digital, and third-party evidence, flag new leads or immediate action, debrief with the investigative team to assess objectives, refine question, and plan and unnecessary re-interview or parallel lines in inquiry. So, pagkatapos po nito, kumbaga ibubuod na natin yung mga sinabi niya dun sa interview. So, tatanungin na rin natin yung mga iba pang mga detalye na hindi niya pa nasasabi. Tatanungin natin yung mga gusto pa nating malaman or yung mga gusto niya pang idagdag. At ilala ulit sa kanya yung mga karapatan. At may paliwanag ng yung mga sumusunod pa na alam niya. So, sabihin sa kanya yung mga follow-up interview na kailangan niyang makakatanggap tayo ng update. At ipakita ang respeto pagkatapos natin siyang interviewin. So, itigil ang recording ng maayos at pasalamatan siya, no? Pagkatapos niya magbigay ng mga impormasyon sapagkat nakatulong siya dun sa mismong investigation na ating ginagawa. And then, sa huli nun, no? Kumbaga, isusulat na natin yung lahat ng kanyang mga sinabi, yung mga mahalagang bahagi. So, titingnan natin yung mga bagong lead at yung mga hindi tumugmang detalye, no? So, nakakapagtaka pag may mga ganong pangyayari. So, ngayon, meeting ulit tayo ng mga kasama natin para mapagplanuhan natin yung mga susunod pa nating hakbang at ayusin natin yung mga pagpaplano pa at pagplanuhin din natin yung re-interview kung kinakailangan at tukuyin pa natin yung mga iba't iba pa dapat nating imbestigahan para ma-resolve natin yung kaso or investigasyon na ating ginaganapan. And then, sa huli nun, no, kumbaga, isusulat na natin yung lahat ng kanyang mga sinabi, yung mga mahalagang bahagi. So, titingnan natin yung mga bagong lead at yung mga hindi tumugmang detalye, no. So, nakakapagtaka pag may mga ganong pangyayari. So, ngayon, meeting ulit tayo ng mga kasama natin para mapagplanuhan natin yung mga susunod pa nating hakbang at ayusin natin yung mga pagpaplano pa at pagplanuhin din natin yung re-interview kung kinakailangan at tukuyin pa natin yung mga iba't iba pa dapat nating imbestigahan para ma-resolve natin yung kaso or investigasyon na ating ginaganapan. So, next, punta naman po tayo sa interrogation. So, sa interrogation, magkakaroon muna tayo una ng pre-interrogation preparation. So, case review investigator truly study the case file, evidence, and suspect background. So, ang investigador, re-reviewin nyo muna yung mga file or mga cases, then yung mga ebidensya na binigay sa kanya, and also yung background ni suspect, kung ano ba yung nangyaring krimen or sino ba siya. Then next is the legal compliance, ensure or action comply with the laws on arrest, detention, and custodial right. So, bago natin maumpisahan yung pag-interrogate, dapat alam muna nung mismong inaakusahan or yung mismo nating ini-interrogate na alam niya na yung mga karapatan niya, like yung Miranda rights and yung mga other pa na mga karapatan niya bilang isang ini-interrogate or bilang isang nasa under custodial. So, strategy planning, develop a questioning strategy based on the psychological profiling, known facts and potential motives. So, kailangan natin magkaroon ng strategy sa pagtatanong sa pagpaplano. So, kailangan natin ma-develop yung questioning strategy natin para dito kasi sa interrogation, kailangan natin siya mapaamin or mismong manggaling sa bibig niya na siya yung gumawa ng krimen. Kumbaga, magkakaroon tayo ng psychological profiling, yung mga bakit mo nagawa to, hindi mo pa maapektuhan yung pamilya mo, yung ganon. And dapat alam din natin yung mga facts or yung mga true na nangyari and potential na naging motibo niya kung ba't niya nagawa yung krimen. So, pagdating ulit sa interrogation, so, conducting na tayo, no? Pagkatapos natin ng pre-interrogation preparation. So, dito na tayo magkakandak na tayo ng interrogation. So, establish rapport, build trust or familiarity to reduce resistance. Miranda warning, rights notification, inform the suspect of their right, remain silent, and legal counsel. So, kailangan, bago natin umpisahan to, dapat alam nung mismong ini-interrogate natin yung kanyang Miranda rights at saka yung mga rights na dapat alam niya at dapat din na alam niya rin yung mga yung pwede siyang manahimik o magsawa ng bahala at syempre meron din siyang karapatan na magkaroon ng sariling abogado.
So, sa structured ng questioning, mag-umpisa tayo sa open-ended question to encourage a narrative. So, ganun din, mag-umpisa tayo sa open na tanong para ma-narrate niya yung mga gusto niyang sabihin on your own words. Tapos, gagamit rin tayo ng mga closed question para ma-clarity tayo sa mga specific details. Kumbaga, pag sinabi kasing closed question, may isang tanong, may isang sagot lang. So, apply cognitive interview techniques to enhance memory and recall. Kumbaga, kailangan tayo ng mga technique para ma-enhance niya or ma-recall niya yung mga nangyari. Behavioral observation, monitor body language, tone, and emotional response. So, habang nag-interrogate tayo, monitor natin yung mga body language niya, yung tono niya, or yung emotional response niya. Kumbaga, halata naman natin kung pag kinakabahan, pag nagsisinungaling, or hindi makasagot, diba? Yun yung mga suspicious na pangyayari. So, avoid coercion, modern standard, prohibited threat, and intimidation, or physical pressure. So, kailangan natin iwasan yung mga hindi dapat natin gawin, like yung pananakot, yung intimidation, or yung physical pressure. Kumbaga, sinasaktan na natin yung mismong ini-interrogate natin para lang makuha natin mga information na dapat natin kunin. So, bawal po yun, no? Magkakaroon tayo ng kaso pag ginawa po natin yun. So, next is interrogation pa rin. Pangatlo is documentation and evidence handling. Recording audio or video recording is often mandatory to ensure transparency. So, sinasabi na nga rin po dito is para mayroon po tayong mandatory na pag-record and video para na rin sa transparency ng dalawa na mismo nag-i-interrogate at yung ini-interrogate. Kumbaga, ano yun, para hindi bias. Kumbaga, makikita rin ng mga judge or kung sino man taga-husga na kung paano yung nangyaring sagutan, kung sino ba yung nagsasabi ng totoo, or tama ba yung mga sinasabi nung nag-interrogate at yung in-interrogate para rin sa sake nila ang dalawa. So, note-taking, investigator document key statement, inconsistency, and emotional cues. So, kailangan bilang investigator, lagi tayo nag-denote ng mga bagay-bagay na mahalaga na nasasabi ng ating in-interrogate. And evidence correlation, cross-check statement with physical or digital evidence. So, yung mga evidence na mga kailangan natin ma-check yon, or tsaka yung mga physical and yung mga digital evidence na sinasabi niya or yung mga binibigay niya dun sa ating pag-i-interrogate. Kumbaga kinukuha natin or kinukolek natin yung mga ebidensya. Lastly, the part of interrogation is post-interrogation procedure, statement validation review for consistency and admissibility in the court, legal review ensure to confession and information complies with the legal standard, and follow-up investigation use new leads for confession to expand the case. So, dito po, kumbaga maghaharap na tayo ng mga magbabalidate na tayo ng mga statement. So, susuriin na natin yung mga pare-parehong kwento niya at kung tatanggapin ba ito ng korte. So, layunin po nito yung magkaroon tayo ng legal na basis at legal na pagsusuri. So, titiyakin natin yung mga impormasyon kung naaayon ba ito sa batas para hindi po masayang yung mga ebidensya na makuha. And sa mga follow-up investigation, gagamitin natin to para magkaroon pa tayo ng mga bagong impormasyon para mapalawak natin or malaman natin or ma-resolve natin yung mismong kaso at para mas makuha natin yung mga posible pang mga ebidensya at kung sino ba yung gumawa ng mismong krimen para magkaroon pa tayo ng lead or kaalaman para ma-resolve natin na maayos ang isang krimen na naganap.